Good day everyone! This is Sir Kent at today pag-aaralan natin yung ating social classes during the Spanish era. Last time we discussed the social classes during the pre-colonial, which were the Maginoo, the Maharlika, the Timawa, and the Alipin. At ngayon naman pag-uusapan natin yung ating social classes during the Spanish era. Handa na ba? Let's start. Now, yung ating social classes during the Spanish era, there were 5, Sa pinakatuktok po, we have the Peninsulares, followed by the Insulares, followed by the Mestizos, followed by the Principalia, and followed by the Indios sa pinakailalim. Now, unahin natin yung ating mga Peninsulares. Yung Peninsulares po, these were the full-blooded Spaniards, na ipinanganak sa Spain. Those were the Peninsulares. Again, kapag Peninsulares, full-blooded Spaniards na ipinanganak sa Espanya. Now, dito sa Pilipinas, sila po yung sila lang po yung pwedeng makahawak ng pinakamataas na posisyon doon sa ating social class, sa ating gobyerno. Those were the Peninsulares. Now, yung kasunod po niyan, we have the Insulares. Yung Insulares po, full-blooded Spaniards pa din sila, pero dito na po sila ipinanganak sa Pilipinas. Pwede silang mag-hold ng mga posisyon sa gobyerno, ngunit hindi kapantay doon at hindi pwedeng lumagpas at pumantay doon sa mga Peninsulares. Again, kapag Peninsulares, full-blooded, na ipinanganak sa Espanya, na pwedeng makahold ng highest position. Kapag Insulares, full-blooded Spaniards din, pero dito ipinanganak sa Pilipinas, ngunit hindi sila pwedeng pumantay or lumagpas doon sa posisyon na pwedeng makamit ng mga Peninsulares. Pangatlo po sa ating social class, during the Spanish era, we have the Mestizos. Kapag Mestizo, yung lulang po natin dyan, mixed blood po. Halimbawa, yung tatay ay Kastila, yung nanay ay Filipino. Or meron din tayong tinatawag na Chinese Mestizo. Yung tatay ay Inchek or Chino at yung nanay naman ay Filipino. Those were the Mestizos, Mixed blood po, Half Filipino, half Spaniard, or half Filipino, half Chinese. That's the Mestizo. The fourth one, we have the Principalia. Yung mga Principalia po, these were the full-blooded Filipinos naman. Ngunit, they belong to noble families at may posisyon po sila sa ating gobyerno. Sinasabi nga ng ibang historical sources natin, yung mga Maginoo sa pre-colonial, pagkarating sa Spanish era, sila na po yung mga Principalia. Dahil nandito po sa Principalia natin, yung mga dato, yung mga nabilong sa noble families na kung saan may posisyon sa ating gobyerno. At yung pinakailalim naman ng ating social class, we have the Indio. Yung mga Indio po, these were the full-blooded Filipinos na kung saan sila po'y tinatawag na mga mangmang, walang pinag-aralan, at mga poor, mga mahihirap na mga Pilipino. These were the Indios. During the Spanish era in the Philippines, napakasakit po ng kanilang mga dinanas, not only physically but also emotionally or mentally. Bakit po? Yung term na Filipino kasi, yung term na Filipino ay ginagamit ng mga Kastila as pantawag sa kanilang mga sarili. Imbis na itawag yon sa mga full-blooded na Filipino, sila po yung gumamit ng term na yon, na they label themselves as Filipinos and they label the poor native Filipinos as Indios. Now, if you want to know or to learn more about the struggle of Filipinos for their identity during the Spanish era, watch the movie of Christopher De Leon entitled Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon, Nasa YouTube po yan, makikita po natin dyan kung ano po yung struggle ng mga Filipino sa kanilang pagkakakilanlan or sa kanilang identity. They were confused, sino ba talaga yung mga Filipino, Bakit yung mga Kastila, tinatawag nila yung kanilang mga sarili as Filipinos, at yung mga native Filipinos ay tinatawag nila ng mga Indios. Again, recap po natin yung ating social classes during the Spanish era. We have the Peninsulares, full-blooded Spaniards na ipinanganak sa Spain, and they hold the highest position in the government. Insulares naman, we have the full-blooded Spaniards na ipinanganak sa Pilipinas, and they hold the second highest position sa Peninsulares. Third po natin, the Mestizos, they were the mixed blood, half Filipino, half Chinese, or half Filipino, half Spanish. Yung fourth natin, we have the Principalia. These were native Filipinos na they hold position in the government and they belong to noble families.
And of course, yung pinaka-lowest natin, we have the Indios. These were the native Filipinos, no, na mga mahirap, and some would consider them na walang mga pinag-aralan. Again, that's our discussion on our social classes during the Spanish era. I hope, no, na naintindihan natin, no, and watch nyo na po ulit yung video ito para mas mag-grasp po natin yung konsepto ng social classes. This is Sir Ken. God bless everyone.